Hello kapatid, maligayang pagbabalik sa ating channel. Ang movieing ito ay kwento ng isang dating Romanong general ang nagtakda ng paghihiganti laban sa tiwaling emperador na pumatay sa kanyang pamilya at nagpadala sa kanya sa pagkaalipin. Ang title ng movieing ito ay Gladiator. Sit back, relax and enjoy. Sumisigaw ng Roma Victor sa pag-atake ng kanyang mga puwersa. Pinangunahan ni General Maximus Decimus Meridius, Russell Crowe, ang kanyang mga Romanong lehiyon sa tagumpay laban sa mga Germanic barbarians noong taong 180 AD. Na nagtapos sa isang matagal na digmaan at nakuha ang pagpapahalaga ng matandang Emperador Marcus Aurelius, Richard Harris. Ang anak ng emperador na si Commodus, Joaquin Phoenix, at ang anak na babae na si Lucilla, Connie Nielsen, ay ipinatawag na sumali sa kampanya dahil si Marcus Aurelius ay magpapangalan sa kanyang kahalili. Si Commodus, tiwala na siya ang pipiliin, ay pala kaibigan kay Maximus, na tinatawag siyang kapatid. Lucilla at Maximus ay tila nagkaroon ng isang romantikong paglahok sa isang panahon sa nakaraan. Nababahala si Commodus na mahihirapan siyang makita siyang muli. Si Lucilla ay nag-asawa na, nagkaroon ng isang anak. At nabalo, sinabi ni Marcus kay Lucilla na hiniling niya sa kanya na pumunta dahil ang kanyang kapatid na lalaki, na mahal sa kanya, ay kakailanganin siya ng higit kaysa dati. Tinalaga ni Marcus ang morally upstanding Maximus bilang kanyang kahalili. Na may pag-unawa na sa kalaunan ay ibabalik ni Maximus ang Republika ng Roma sa pamamagitan ng pagbabalik ng kapangyarihan sa Senado. Si Maximus, na nagnanais na makauwi sa kanyang asawa at anak, ay sinubukang tanggihan ang karangalan, ngunit iginiit ni Marcus Aurelius na ang hindi pagnanais sa trabaho ay ginagawang Maximus ang pinakamahusay na tao para dito. Sa pagtatapos ng isang nakakainis na panayam kung saan inakusahan ni Commodus ang kanyang ama na hindi kinikilala ang kanyang mga birtod at hindi siya minahal. Ipinagtapat ni Commodus na ang gusto lang niya ay ang pagmamahal at pagsang-ayon ng kanyang ama at pagkatapos ay pinigilan niya ito. Idineklara ang kanyang sarili bilang emperador. Tinanong ni Commodus si Maximus para sa kanyang katapatan, na tinanggihan ni Maximus, na napagtatanto ang pagkakasangkot ni Commodus sa pagkamatay ni Marcus Aurelius. Inutusan ni Commodus si Maximus na arestuhin at ipapatay at ipinadala ang mga bantay ng Praetorian upang patayin ang asawa ni Maximus, Giannina Fascio, at anak na lalaki, Giorgio Cantarini. Mahigpit na nakatakas si Maximus sa kanyang pagbitay at tumakbo pa uwi para lamang matuklasan ang mga sunog at nakapako na katawan ng kanyang pamilya sa nagbabagang mga guho ng kanyang vilya. Matapos mailibing ang kanyang asawa at anak, isang nagdadalamhating si Maximus ang sumuko sa pagod at bumagsak sa kanilang mga libingan. Hanap ng mga mangangalakal ng alipin si Maximus at dinala siya sa Zucabar, isang masungit na lalawigan sa North Africa, kung saan siya ay binili ni Proximo, Oliver Reed, ang pinuno ng isang paaralan ng gladiator. Nabalisa at nihilistic sa pagkamatay ng kanyang pamilya at pagtataksil ng kanyang imperyo, si Maximus sa una ay tumanggi na lumaban. Ngunit habang ipinagtatanggol niya ang kanyang sarili sa arena, ang kanyang kakilakilabot na kasanayan sa pakikipaglaban ay humantong sa pagtaas ng katanyagan sa mga manonood. Habang nagsasanay at nakikipaglaban pa siya, nakipagkaibigan si Maximus kay Hagen, Ralph Moller, isang Germanic barbarian, at Juba, Jaimon Hansu, isang Numidian na mangangaso. Si Juba ay naging isang malapit na kaibigan at kaitiwala ng nagdadalamhating si Maximus. At ang dalawa ay madalas na nag-uusap tungkol sa kabilang buhay at sa wakas ng muling pagsasama ni Maximus sa kanyang pamilya. Sa Roma, muling binuksan ni Commodus ang mga larong gladiatorial upang gunitain ang pagkamatay ng kanyang ama, na nagdedeklara ng 150 araw ng pagdiriwang sa hangarin na makuha ang pagmamahal ng mamamayang Romano. Ang kumpanya ng mga gladiator ni Proximo ay tinanggap para lumahok. Sinabi ni Proximo kay Maximus na ang kanyang mga kakayahan bilang isang manlalaban ay hindi magiging sapat sa Roma. Kailangan niyang makuha ang pagmamahal ng madla.
Sa una ay hindi gusto ni Maximus ang ideya ng paglalaro sa karamihan, ngunit ipinaliwanag ni Proximo na maaaring iligtas nito ang kanyang buhay, na inihayag na siya mismo ay dating isang gladiator. At pagkatapos makakuha ng katanyagan ay pinalaya ng Emperador Marcus Aurelius, ipinakita niya Maximus ang kahoy na espada na natanggap niya noon. Si Maximus ay hindi makapaniwala sa una. Kilala mo si Marcus Aurelius, ngunit pagkatapos ay napagtanto na ang diskarte na ito ay maaaring maging malapit sa kanya sa Commodus upang makaganti. Sa isang libangan ng labanan ng Zama, maling pinangalan ng labanan sa Carthage, sa Colosseum. Pinangunahan ni Maximus ang mga gladiator ni Proximo sa mapagpasyang tagumpay laban sa isang mas malakas na puwersa, na labis na ikinamangha ng karamihan. Bumaba si Commodus sa arena upang salubungin ang mga nanalo at natigilan nang matuklasan na ang pinuno ng mga gladiator ni Proximo ay si Maximus. Ang emperador, na hindi nagawang patayin si Maximus dahil sa umaatungal na pag-aproba ng mga tao para sa kanya, ay nagbigay ng thumbs up sign na nagpapahintulot kay Maximus na mabuhay at magmukmak sa labas ng arena. Habang nagpapatuloy ang mga laro, inihagis ni Commodus si Maximus laban kay Tigris ng Gaul, Sven Ole Thorsen, ang tanging walang talo na gladiator ng Roma. Sa isang arena na napapalibutan ng mga nakakadena na tigre na may mga handler na inutusang puntiryahin si Maximus. Kasunod ng matinding labanan, mahigpit na natalo ni Maximus si Tigris at hinihintay ang desisyon ni Commodus na patayin o iligtas si Tigris. Bagamat boto si Commodus para sa kamatayan, thumb down. Pinabayaan ni Maximus si Tigris, na sadyang insultuhan ang emperador at nakakuha ng pag-aproba ng madla. Sa kanyang mahigpit na kaaway na kilala na ngayon bilang Maximus the Merciful, mas nagiging bigo si Commodus sa kanyang kawalan ng kakayahan na patayin si Maximus o pigilan ang kanyang pataas na kasikatan habang lumiliit ang sariling kasikatan ni Commodus. Kasunod ng laban, nakilala ni Maximus ang kanyang dating lingkod na si Cicero, Tommy Flanagan, na nagpahayag na ang hukbo ni Maximus ay nananatiling tapat sa kanya. Nagkampo sila sa daungan ng Ostia. Si Lucilla, na lalong natatakot sa kawalang katatagan at mga pagnanasa ng kanyang kapatid na lalaki, ay bumuo ng isang pakone kasama sina Maximus at Senador Gracchus, Derek Jacobi, upang muling pagsamahin si Maximus sa kanyang hukbo at ibagsak si Commodus. Gayunpaman, nalaman ni Commodus ang pagtataksil ng kanyang kapatid na babae mula sa kanyang anak na si Lucius Spencer Treat Clark, at pinilit siyang ibunyag ang balak sa pamamagitan ng pagbabanta sa bata. Agad na sinugod ng mga Praetorian Guard ang gladiator barracks ni Proximo, na nakikipaglaban sa mga gladiator habang si Maximus ay nakatakas. Sina Hagen at Proximo ay napatay sa pagkubkob habang si Juba at ang mga nakaligtas ay nakakulong. Si Maximus ay tumakas sa mga pader ng lungsod upang tambangan lamang ng isang pangkat ng mga gwardya ng Praetorian na ginagamit si Cicero bilang pain. Napinatay siya sa sandaling lumabas si Maximus sa bukas. Sa konklusyon na ang mga alamat na ipinanganak sa Colosseum ay dapat mamatay doon. Personal na hinamon ni Commodus si Maximus sa isang tunggalian sa harap ng dumadagundong na madla. Kinikilala na ang kakayahan ni Maximus ay lampas sa kanyang kakayahan. Sinadyang sinaksak ni Commodus si Maximus gamit ang isang stiletto, tinusok ang kanyang baga, at tinago ang sugat sa ilalim ng baluti ng gladiator. Sa arena, nagpalitan ng suntok ang dalawa bago mapunit ni Maximus ang espada mula sa mga kamay ni Commodus. Humingi si Commodus ng espada mula sa kanyang mga bantay. Ngunit tumanggi silang ipahiram sa kanya ang kanilang mga armas. Ibinaba ni Maximus ang kanyang sariling espada. Ngunit hinayla ni Commodus ang isang nakatagong stiletto at binago ang kanyang pag-atake. Pagkatapos ay tinalo ni Maximus si Commodus at pinatay siya gamit ang kanyang sariling stiletto. Habang bumagsak si Commodus sa ngayon ay tahimik na Colosseum, nakita ng isang namamatay na Maximus ang kanyang asawa at anak sa kabilang buhay. Inabot niya ang mga ito. Ngunit hinayla siya pabalik sa realidad ng Praetorian Prefect na si Quintus Tomas Arana, na humihingi ng mga tagubilin. Anong masasabi niyo sa movieing ito?
Leave us a like, comment and subscribe. Hanggang sa muli.